I-introduce ko naman po sa inyo si DJI Neo, ang isa sa aming latest na drone. Siya rin ang pinaka-cheapest. Hindi lang siya cheapest, siya rin ang pinakamagandang specs sa lahat ng entry level namin na drone. So si DJI Neo is may timbang na 135 grams. Sobrang gaan, sobrang liit. Maganda dyan, may propeller guards na siyang built-in. So kahit indoors, pwede siyang gamitin. Kahit masagi mo siya accidentally, hindi siya mapupuruhan kasi gawa ng may harang na yung propeller niya. Maganda dito, 12 megapixel camera siya, tapos 4K video resolution na. And then, meron tong 6 na quick shots. I-operate mo lang siya, nang siya lang, walang remote. Ayan pala yung power button niya. I-on mo lang siya dyan. Pagka on niya, pwede mo na itong gamitin. Walang remote, walang cellphone, i-operate mo lang siya. Dito, sa button na to. Ayan, ililipat-lipat mo lang siya doon sa mga quick shots niya. 6 yan. For example, follow. Ayan, iniwan mo siya sa follow. Pwede mo na siyang i-take off. So, ang ginamit ko is yung follow. Ibig sabihin, susunod siya sa akin. Yan ang kanyang follow mode. So, mula sa subject niya, ang layo niya is mga 2 meters. Tapos, habang naka-follow siya, ginagamit mo yung follow mode niya, automatic na siyang nagre-record ng kanyang video. Yun is, isi-set mo muna kung 1080p o 4K bago mo siya paliparin. Kung tapos ka ng gamitin, yung follow mode niya, nakuha mo na yung gusto mong shot, time na para i-landing siya, ilalagay nyo lang po yung kamay nyo doon sa ilalim, lalanding na siya. Yun ang kanyang quick shots. So, magagamit mo siya ng walang remote, walang cellphone. Pero kung gusto mong i-manual control siya, manually palayuin mo, pataasin mo yung altitude niya, pwede mong gawin yon, i-connect mo na siya sa cellphone para makontrol mo siya manually. And then, kung cellphone ang gamit nyo pang control sa kanya, hanggang 50 meters ang maximum range niya. Pero kung gagamitan mo siya nung kanyang remote, ito yung kanyang proper na remote, nalalagyan mo rin ng cellphone, ito is hanggang 1 to 2 kilometers na ang range ng drone. Flying time niya is 18 minutes. Tapos, ang drone na to ay merong 22 gigabytes na internal memory. So, yun, makakapag-record na siya ng walang SD card. Wala talaga siyang SD card slot. So, yung 22 gigabytes na yun na yung pinaka-memory niya all throughout. Kapag ka napuno mo yung 22 gigabytes, pwede mo naman siyang i-transfer sa cellphone mo wirelessly. Pagka na-transfer mo na, pwede mo nang burahin yung mga files sa internal niya, and then magkakaroon ulit siya ng space. So yun, ang nakita nyo kanina, yung kanyang quick shots, kung saan inoperate natin siya ng walang cellphone tsaka walang remote, pero pwede mo rin gamitan ng cellphone. Yun ang kanyang pangalawang method para magamit mo siya, kukontrol mo siya ng cellphone. Pangatlong method is gagamitan mo siya netong remote. Okay, explain ko lang yung mga packages ni Neo. Meron tayong 3 variants dito. Meron tayong 10,799, which is yung drone lang as is, walang remote. Meron lang siyang isang battery kasama at saka charging cable. So yan yung makukuha nyo po sa 10,000. Yun yung pinakamurang drone ni DJI. Sumunod is yung 18,999. So sa 18,999, meron na siyang kasamang remote. Tapos, 2 extra batteries. And then, charging hub. Tapos, 2 pieces ng extra propellers. So, yun ang makukuha nyo sa 18,999. So, 28,490, yung pangatlong variant niya, meron na kayo itong Neo. Kasama niya itong motion controlled remote. So ito is motion, pinapagana ng motion. Sa bawat kumpas ng kamay nyo, yun po yung magiging movement ng drone. Ito rin ang kanyang acceleration, ang kanyang reverse. So ito is for first person view na gamit.
Kasama tong motion controlled remote, tsaka tong goggles na to. So, ito yung goggles na included kay Neo. Yan. So pag suot nyo yan, dyan yung makikita sa loob yung nakikita ng camera ng drone. So parang ang feeling is nasa loob kayo ng drone mismo. So kaya siya tinawag na first person view. Ito, tsaka ito, plus 2 extra batteries. Kasama yan doon sa 28490. So yan po si DJI Neo. So ito po yung box ni DJI Neo. Ito po yung 18,999 na version. So ito yung box niya, brand new and sealed. Sa loob na ito yung kanyang drone, 3 pirasong battery, bawat battery is 18 minutes. Yung remote niya, RCN3, propeller guards na nakakabit na dun sa mismong drone. Meron kasamang charging cable type C, charging hub para po dun sa 3 battery. So lalagay niyo yung 3 battery dito, sabay-sabay na sila mag-charge dyan. Extra propellers, 2 pieces. Screwdriver pagka magpapalit po kayo ng propellers ng drone. And then yung manuals niya, tag dito, hard copy na manuals, pero dito sa store namin, ini-encourage po namin na buksan yung box, i-testing yung drone, tsaka mabigyan din po yung bumibili ng basic tutorials doon sa drone niya. Natin yung DJI Neo ni Ma'am. Ito yung nasa upper na box. Ang laman na ito is yung charging hub, 2 extra batteries. Meron siyang kasamang connector cable. Ito po is para dun sa remote. Ito is Type-C to Lightning. Kung meron kayong iOS. Nandito rin po ang kanyang charging cable, Type-C to Type-C. At ang kanya screwdriver pag magpapalit kayo ng propellers. Tapos ito naman ng drone. Battery, nandito yung isa. So total of 3 batteries. Ito naman ang kanyang remote, RCN3. So nakalagay dito na connector cable is Type-C to Type-C. Tapos meron pa kayo na itong Type-C to Lightning kung meron kayong Apple device na 14 and below. And then ang kanyang manuals and sticker. So ayun laman ng box niya. At ito pala, 2 extra propellers na may ano na rin, screws na rin. Kasi pag magpapalit ng propellers, papalitan din po yung screw. Ayan. So ito po yung contents ng DJI Neo Fly More Combo. Ayan. So ito si DJI Neo, brand new. Tour ko lang po kayo dito sa drone. So ito yung kanyang landing sensor sa ilalim. So ito po yung nagde-detect doon sa lalandingan niya. Dahan-dahan siyang lalanding. Always yan. Kahit pa malobat siya, dahan-dahan pa rin siya lalanding. Gawa ng meron siyang landing sensor. Ito po yung kanyang pinaka-battery. Para tanggalin yung battery, pupush nyo lang yan, tapos slide nyo palabas. Matatanggal nyo na yung battery niya. So ito yung 18 minutes flying time. Nga pala, ang charging time ng battery is kung meron kayong 60 watts na fast charger, ma-charge nyo yung 3 battery within 1 hour. Puno na sila ng 3. Tapos magagamit nyo sila 18 minutes, 18 minutes, 18 minutes. So yan yung drone. Ito yung siya pag walang battery, sobrang gaan. Tapos ito naman ang kanyang charging port, Type-C. Pwede nyo siyang i-charge dito directly. Yan. Sa ibabaw niyan ang kanyang power button sa ilalim na itong logo. Yan yung kanyang power button. Tapos baliktad natin. May isa pang button dito. Ito naman po yung pangpili nyo nung anin nyo na quick shots para ma-operate nyo yung drone ng walang cellphone, ng walang remote. So ito yung button na yun.
Then dito sa pinakaharap ang kanyang camera. So yung camera niya is may takip. Yan, may protective cover siya. Tatanggalin natin yan bago natin gamitin yung drone. Yan. Tapos itong takip na to, ibabalik natin to sa camera ng drone pagkatapos natin siyang gamitin para protected siya kapag naka-store na lang siya sa box niya. And then ito yung pinaka camera niya. Ayan. So itong camera na to is 12 megapixel. Kaya mag-shoot ng 1080p video resolution. Yun ang kanyang lowest. Ang highest niya is 4K video resolution. Sa 1080p ito ay 60 fps. Tapos sa 4K video resolution naman 30 fps. Natitilt siya down and up. Ayan, natitingala yan. Nakagimbal na rin pala to. So kung medyo windy ang conditions at inaalog yung drone, yung camera niya or yung video niya is stable pa rin. So yan ang DJI Neo na drone. So ito naman ang remote na kasama ni DJI Neo. Ang pangalan nito ay DJI RC-N3. So itong remote na to, siya po yung nilalagyan ng cellphone dito sa upper part, pa-landscape. So yung cellphone nyo po yung magiging screen nyo. Doon nyo po makikita yung feed ng camera ng DJI Neo. So ang pangalan nito ay DJI RC-N3. Ang remote na to is compatible din sa other models na drone ng DJI. Mini 4 Pro pwede dito, Air 3S pwede rin dito. Tapos ito po yung binabanggit kong cable connector. So ayan siya. Tanggalin ko lang. Ayan. Magkabilang dulo ay parehas Type C. Pero yung isang dulo, ito ipupunta sa remote. Yan, kung mapapansin nyo, naka-embossed yung itsura ng remote doon sa may cable. So ito po yung pupunta dito sa remote. Tapos itong kabilang dulo naman, yung isasaksak nyo po doon sa cellphone, sa charging port ng cellphone na gagamitin nyo. So ito is Type C. Meron pa siyang kasama nung kaninang binabanggit ko na Lightning para naman doon sa mga iOS device na Apple iPhone 14 pababa. Yan, magagamit nyo rin. And then, yan, yung remote niya, control sticks niya dito is ini-install pa muna. Ayan, tatanggalin mo lang siya mula doon sa lagay niya sa ilalim. I-screw mo lang siya dyan. Ganun din tong isa. So itong dalawang control stick na to, right and left, ito po yung magko-control ng movement ng drone nyo po. Saka left stick, ito po ang kanyang up and down. Tapos rotation niya right and left. So yung rotation yung ganito. Yung movement noon pa ganyan. Iikot pa kanan, iikot pa kaliwa. So yan yung ginagawa dito sa left stick. Up and down, rotation right, rotation left. Dito sa may right stick, ito po ang kanyang forward, backward, tapos sideways na right and left. So yung sideways na yon, ganito naman siya. Pag ganyan, tapos pag ganun. Right and left. So dito yan sa left stick. Tapos pwede rin siya na simultaneously ginagamit. Yung dalawang stick, sabay pwedeng gamitin, pwede po yun. Forward, tapos turning left, yan. Ang magiging action ng drone na yun is forward, tapos turning left, ganun. Sa remote na to, nandito ang kanyang return to home button. So, itong return to home button na to, ipe-press nyo lang siya ng dalawang beses, short and long. And then, ang drone nyo po is matatanggap na yung signal na kung saan magre-return to home na siya. Siya na mag-navigate ng sarili niya pa uwi doon sa kanyang remote. So kailangan may minimum lang na layo yung return to home. Kailangan yung drone is nasa 100 meters away na mula doon sa remote niya bago gagana yung return to home button. Ito naman ang inyo pong pangpili o pang-choose ng speed ng drone. Pag nilagay nyo siya sa C,
Yan po ay cinematic. So yan po yung pinakamabagal na speed ng drone. Pag nilagay nyo naman po siya sa N, yan naman po ay normal or normal speed. Hindi ganun kabagalan, hindi ganun kabilisan. Sa S naman, ang kanyang sport mode or yung pinakamabilis niya. Hindi ako sure pero alam ko nasa nasa 20 to 30 kph yung bilis ng drone sa sport mode. May shutter button ka rin dito pagka magte-take ka ng pictures or magre-record ng video, start and stop. Ito po yung button na yon sa may top right. Ayan, video recording tsaka still photos nandiyan. Tapos dito naman sa kabila may makikita tayong wheel. Ito ay tinutulak tapos hinihila. Yan po yung magkocontrol ng camera, yung tilting niya, yung yuko tsaka tingala. Camera switch. So yung camera ng drone ay nagtitake ng photo, nagtitake ng video, pero yun ay one at a time lang. Bale, kung nasa video ka, lilipat ka muna sa photo bago ka makapag-take ng picture. Para magawa mo yun, ito yung switch button. Kung let's say nasa video ka, gusto mo mag-take ng picture, pipindutin mo muna to, lilipat yung camera ng drone from video to photo, tapos pindutin mo yung shutter, doon pa lang siya kukuha ng picture. May button dito sa kabila, function button, ito is reprogrammable, depende po sa preference ng gagamit. Pero ang default setting nito ay tilt down. Pag pinindot nyo siya, yung camera ng drone ay magti-tilt down diretso. Yung remote na to ay may built-in battery na hanggang 3 hours ang usage time. Kapag nalobat siya, nandito yung kanyang charging port. Type-C po yan, rechargeable itong remote na to. Okay, so sa brand new na drone, kailangan pa siyang i-activate. So bago siya ma-activate at bago siya ma-test flight magamit, kailangan nyo pong mag-download ng DJI Fly. So ito yon, nasa box niya. Kung iOS device, available siya sa App Store. Kung Android device naman, i-scan nyo lang po itong QR code, tapos dadalhin nyo na kayo sa website ng DJI. Isang tap lang po, madadownload nyo na yung app niya. So dun sa application niya, maggagawa lang po kayo ng DJI account, and then pagkatapos nyo pong gumawa ng DJI account, i-activate nyo po itong drone. Pagka-activate nyo sa kanya, dun nyo pa lang siya magagamit, and then pwede na kayong mag-shoot, mag-take ng pictures gamit ang DJI Neo. Sa pag-activate sa kanya, dun din magsisimula ang kanyang 7 days replacement warranty. So if ever naman na, wag naman sana, may defect yung isa sa mga battery niya, o yung camera niya, o yung remote niya, hindi nagcha-charge, yung warranty, meron siyang 1-year warranty naman. Okay, so pagka-activate kay DJI Neo, doon pa lang po magsisimula ang kanyang 7 days replacement warranty. So let's say, wag naman sana, isa sa mga battery is defective, hindi nagcha-charge o mabilis malobat. Yung remote niya hindi rin nagcha-charge or hindi nagpa-function na maayos yung control stick. Yung drone, hindi gumagana yung camera niya o hindi gumagana yung isa sa mga motor niya, yan po ay subject for replacement within 7 days. Kung natapos ng 7 days, walang naging problema, meron pa siyang 1-year warranty for parts and service. For repair naman siya, hindi na siya replacement, repair na lang siya, pero yun ay free of charge. Ang service center po ni DJI is located sa Plaza 2, La Puerta, Chino Roces Avenue, Makati City, at ito po ang kanilang mga contact numbers, Viber, and then email address. Yan po ay DJI Authorized Service Center.
Thank you.